Yan, yung topic natin ay societies like ours. Days of Noah and Lot. Yan, at yun nga, yung dito sa, sa, big sabihin ng societies like ours, yung panahon, di ba, kagaya ng panahon nila Noah at saka ni Lot, ayan nga, yung katulad ng sa panahon na natin ngayon. Dahil alam natin na malapit na nga bumalik yung Panginoon. Kaya si Jesus mismo nagsabi nito, di ba? Sabi diyan, Jesus says that in the day of His coming, the world will be just as it was in the days of Noah and the days of Lot. Si Jesus mismo yung nagturo niyan, di ba, na sabi niya, kapag nakita nyo na yung mundo nyo, yung paligid natin, nagiging parang panahon na ng pamumuhay nila Noah at Lot, maganda kayo kasi malapit na rin akong bumalik niyan. Kaya ngayon, ito-check natin na gano'n na ba tayo kalapit? Katulad na ba talaga tayo ng panahon nila? At kung gano'n, ano ang dapat natin gawin? Yan, sabi sa Luke 17:26 din, di ba yan? Gaya ng nangyari noong panahon ni Noe, ganoon din ang mangyayari sa araw ng anak ng tao. Tapos yung Matthew 24:37 to 39, kung paano noong kapanahonan ni Noe, gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano noong mga araw na yon, bago dumating ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At wala silang kaalam-alam hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Tapos yung Genesis 6:1-4, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon, at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Yan yung nabanggit yung Nephilim, yun nga, yung parang sinasabi na yung mga fallen angels na yun, yung pumatol dun sa mga tao. Kaya yung mga tao nung panahon na to, hindi na normal, parang may combination na ng mga, basta combination na ng mga tao. Tapos, yun nga, di ba? Balikan lang natin ng mabilis yung kwento ni Noah. Di ba, ito nga, yung nabuhay nabuhay siya sa panahon na sukdulan yung kasamaan, di ba? Puro violence, yan lahat, walang takot sa Diyos, at ginagawa ko ano yung gusto nila. Tapos, yung panahon ito ng karahasan at walang pakialam sa tao. Di ba? Yan, tapos, ayun nga, baka yan yung mga parang sample ng Nephilim. Tapos yun, pero kahit lahat ay gumagawa ng masama, nakatagpo pa rin ang Diyos ng isang tao, di ba, na pwedeng paboran. Di ba sabi doon sa English, and Noah found grace in the sight of the Lord. Dahil gumagawa pa rin siya ng matuwid at may takot siya sa Diyos. Kaya inutusan siya ng Diyos na gawa ng arko para maligtas sa paglipol sa mundo. At kasabay ng paggawa ng arko ni Noah, ay nagpipreach din siya na maniwalang gugunawin ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng baha. Next. Ayan, kasi magsisisi sa kasalanan, siguro sinasabi rin niya 'yon, 'di ba, na magsisi sa kasalanan. At sumakay nga sila sa arko bago dumating yung baha. Pero pinagtawanan lang siya ng mga tao. Pero kahit pinagtatawanan lang siya, next, patuloy lang siyang nagpreach habang ang mga tao ay patuloy na nagkakasala, 'di ba? Hanggang sa araw na isasara na ang arko. At yun nga, pinapasok ng Diyos yung mga pares ng hayop at yung mga pagkain nila, next. Yan, inayos din nila yung mga lahat ng kailangan nila sa loob. Tapos, ayan, hanggang sa dulo, nagyayaya pa rin si Noah na pumasok ang mga tao sa arko, pero hindi talaga nakinig yung mga tao, kaya pamilya lang niya yung nakasama. Yung 3 anak niya na may asawa din, kaya 8 sila lahat. Tapos, bumuhos ang ulan at nag-umpisa ng tumaas ang tubig. At sa huli, na gusto nang pumasok ng mga tao sa arko, pero hindi na pwede kasi sinara na ng Diyos yung pinto. At sobrang lakas ng bagyo, ng hangin, ng alon, pero safe sila sa loob ng arko. Tapos hanggang sa buong mundo ay nabalot na ng tubig. Next. Yan. Talagang nabalot na lahat at wala ng tuyo, wala ng bundok, lahat natabunan. At nag-antay sila hanggang sa tuluyang bumaba ang tubig. Yan. Kaya unti-unti na bumababa na at
nung dumating na sa time na may tuyong lupa na, yan, naglabasan na sila nung nakakita na sila ng tuyong lupa. At sa Pakinex, nag-alay sila ng offering sa Diyos pagkababa nila sa arko bilang pasasalamat sa Diyos. At doon na nga rin lumabas yung rainbow. Di ba? Tanda ng pangako ng Diyos. Kaya pansin nyo, di ba, parang Days of Noah na rin talaga kasi biglang naging famous yung rainbow ulit. Di ba? Pero yung pinapaalala nila na paparusahan sila ng Diyos. Dahil dun sa, yung rainbow kasi promise yan, di ba? Na hindi hahayaan ni Lord yung kasalanan, di ba? Tapos yun nga, sa panahon nila Noah, makikita Pakinex yan, talaga, merong intense pressure and penetration of the human race from the occult realm and unseen spiritual realm. Parang dyan nga, sa panahon nila Noah, talagang may mga masasamang spirito na talaga dyan. At talagang yun yung panahon na parang may mga, ayun nga, yung mga witchcraft activities. Parang sa panahon din natin ngayon, di ba, napakarami ng kulto. Witchcraft, parang, lantaran na talaga. Mga artista pa nga nasa Hollywood, di ba? At iba-ibang masasamang spirito yung nangunguna sa mundo. Kaya naging sobrang wicked talaga na kailangan na ng Diyos wakasan yung pa sa panahon ni Noah na yan. Kasi grabe na talaga yung kasamaan nun. Kaya parang pag hindi pinutol ng Diyos yon, kung ano-ano pagagawin ng mga tao. Kaya parang sa panahon nga natin ngayon, di ba, hayagan ng ginagawa ang mga witchcraft activities, kahit yung mga games natin, may mga demonic games na, mga movies na grabe talagang sobrang demonic, mapoposes yung manonood sa sobrang sama ng palabas. Meron din mga kanta, kagaya nga, di ba, yung kanta ng ni Taylor Swift na siya, may witchcraft power din yung song na yon. May mga horoscope, kahit kila Beyonce, di ba, yung mga ganong song nila. Tapos yung may mga horoscope, mga may curses, at ayan ang dami, at pati na rin ang daming nilalaro lang yung pakikipag-usap sa demonyo. At normal na lang din yung Halloween, di ba? Kaya masabi ba natin na panahon din to ni Noah sa ganon, di ba? Makikita nating check. Tapos sumunod naman, ayan, yung sa Genesis 6:5, sabi doon, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Di ba tuloy-tuloy daw as in non-stop na ang isip na ng mga tao sa panahon na yon, puro masama. Naisip ko, paano mangyayari na tayong mga tao, tuloy-tuloy na masama yung isip natin? Dahil nga meron na tayo ngayong internet, di ba, may yan, yung Pornhub, di ba, yung dati ang hirap-hirap makapag-porn, makakita ng mga hubad, tsaka nakakahiya yun. Pero ngayon, sobrang, andali, isang click mo lang, makikita mo na. Tapos yung mga YouTube din, yan, yung mga panoorin dyan. Tapos Netflix din, syempre yung adaming mga movies na, di ba, alam niyo yung meron ding website na, yung mahahack mo lahat ng mga palabas sa Netflix. Yung mapapanood mo kahit hindi ka nagbayad. Di ba, may mga ganong hack. Tapos meron din, kaya kahit na bayad yung Netflix, pero pwede kang makahanap ng iba. Pati yung mga games na may bayad, makakapag-hack ka rin ng mga website na may free na ganon. Tapos yun yung mga reels, di ba? Yung, parang ngayon talaga sa mga reels din, napaka-tempting na ayaw mo manood, pero ang daming papanoorin, di ba, na nakabalandra lang sa harapan mo na hindi mo na mamalayan, click ka na lang ng click, nakasampung reels ka na, hanggang sa mapunta ka doon sa ending, di ba? Tapos, yun nga, araw-araw, ganon yung parang, kaya pansin nyo na talagang ang dami ng mga tao ngayon lutang. Kasi, ang mind na nila, punong-puno ng ang dami nilang napanood. Kaya sa hindi natin masabi, di ba? Di ba may tinatawag sa internet na kung ano yung parang kinlik mo. For example, tumingin ka ng cellphone. Lahat na nang lalabas, panay cellphone na, di ba? O tumingin ka ng ganitong artista, parang isasuggest sa'yo lagi yung artista na yon. Parang mga gano'n. Kaya dito talaga, yung makikita natin na kahit mga talaga Kristiyano, ang daming mga hindi na makakonsentrate sa Panginoon. For example, nandito kayo ngayon sa OPM, pero kung buong araw na to, ang dami yung pinanood, ang dami yung reels na ang dami yung dumaan sa isip nyo, hindi kayo makakonsentrate ngayong message na to. Kasi lutang ka, parang yung isip mo nasa ibang mga, ganun rin, nanood ka pa ng mga teleserye, nandun yung isip mo sa mga bagay na yun, hindi ka makakonsentrate sa Word of God. Kahit nag-worship tayo kanina, pero kung ang dami mong pinanood nga talaga, hindi ka makakapag-worship ng maayos. Kaya ganito talaga yung struggle sa panahon na to. Pati, ayan nga, di ba, napatuloy na magiging lalo na kung talagang worldly, masasama yung mga napanood natin. Yan, magiging tuloy-tuloy na ang iniisip ng tao ay puro kasamaan. Yan, di ba, sa panahon natin ngayon, bakit talaga mas lumalala yung kasamaan? Di ba, kasi dahil nga sa cellphone tsaka internet. Alam nyo dati, talaga, simple lang yung buhay ng tao.
Yung parang dati parang madami pang mabubuting tao eh. Kahit gabihin ka umuwi, walang mangyayari sa'yo masama, safe ka. Pero ngayon, di ba, hindi ka pwedeng mag-display sa labas dahil dami ng masamang tao ngayon. Dati din, yung mga libangan simple lang kasi wala pang cellphone. Tapos, dati rin, di ba, takot yung mga taong gumawa ng mga kasalanan. Pero iba na ngayon eh, dahil may cellphone na lahat. Ang dali-dali na talagang dumadumihan yung isip natin. Ang dali tayong parang i-push na gumawa ng masama. Yan. At yun nga, ako nga naisip ko, matagal na akong Kristiyano, ang dami ko na rin alam sa Bible, ang dami ko nang natutunan. Pero parang alam niyo yun, may struggle ka rin talaga na hindi pansinin tong mga reels na nakikita mo, hindi mo tignan lahat nagpa-pop up sa screen ng cellphone mo, ganun. Parang yung lahat ng mga temptation na umaansoy sa cellphone na panoorin. Parang lahat ng yun, parang sa isip ko, ako nga, na ako eh, ang dami ko nang alam. Tapos, may mga pagkakataon pa na natatempt ka na ang cute nitong ng parang tuko sa cake, ganon yung reels, parang papanoorin mo paano gawin, ganyan-ganyan. Tapos mauubos na oras mo, ganyan-ganyan. Tapos parang sa isip ko, ano pa kaya ako, yung ibang tao na parang kung hindi sila malalim sa Word of God, kung wala silang alam sa Bible, di ba, parang paano pa kaya yung nila na yung mga temptation. Kaya yun, di ba, kaya ayun nga, napaka-tempting talaga ngayon ng lahat-lahat ng mga nasa cellphone natin. Na parang yun ang pwedeng mag-inject sa atin ng mga masasamang iisipan. Ayan, tapos yun nga, kaya talaga na, yung parang napaisip din ako sa bawat mga tao, bawat mga Kristiyano, paano kaya sila nagdidisiplina na ganito, yung parang ang dami-dami na mga, paano kaya talaga kayo pag mag-handle ng mga cellphone nyo at mga screen ngayong panahon na to. Diba? Kaya kasi, diba, talagang totoo na mangyayari itong Genesis 6:5. Kasi lahat ng mata nasa cellphone ngayon, diba? Lahat ng mga isip nandun sa cellphone, kung anong nakikita. Kaya yun, yan. Pero naisip ko na lang, salamat kay Lord kasi may Holy Spirit na tutulong sa atin, diba, na makayanan natin kapag hindi natin kaya. Parang naisip mo na lang talaga na wala na ibang solusyon kundi tulungan tayo ng Holy Spirit sa panahon na to. Para marami pa rin makakonsentrate kapag natuturo ka, di ba? Ewan ko lang sa mga nagti-teacher dito. Parang pansin nyo kapag nagtuturo kayo, hindi mo na masabi na nandun yung attention ng mga tao. Kasi buti nga yung sa mga nung panahon namin, dahil wala pa masyadong cellphone noon, talagang nakakapag-concentrate ka mag-aral. Pero ngayon, di ba, kalokohan na nagpa-Facebook na yung estudyante habang di ba? Habang nagtuturo yung teacher, di ba? Kaya hindi na talaga buo yung attention. Ayan, tapos yun nga, naisip ko rin na nakakalungkot pala, parang sa mga bata sa inyo dito, kasi parang karamihan sa inyo, pinanganak na kayo sa panahon ng cellphone, na may cellphone na lahat ng tao. Kasi ako, talaga ako, college na ako nagkaroon ng sarili kong cellphone. Nung high school ako, nakiki-insert SIM ako. SIM card lang meron ako. Tapos nakiki-insert ako. Pa-insert naman ako para makapag-text, ganun. SIM card na. Tapos yung college, nagka-cellphone na ako. Pero, dipindot pa rin talaga yun lahat. Doon pa lang nagsisimulang magkaroon ng color yung cellphone. Tapos wala pa namang internet sa mga cellphone namin. Kaya, puro text lang talaga. Tapos yun nga, ayun, parang pag gusto mo talaga Friendster dati, Friendster yung uso. Gusto mo, mag-computer shop ka. Pero mga once a month ka lang makapag-online kasi mamahal mag-computer shop. Tapos, dumating sa time yun, nagka-Facebook na medyo umuuso. Bago ako makagraduate ng college, parang sumisikat na yung Facebook. Nagkaroon na rin ako ng account nun. Pero nakiki-wifi lang kami sa kapitbahay. Kaya pag naka-on yung wifi nila, nakaka-connect kami, ganun. Tapos yun nga, parang pero hindi pa rin talaga, alam mo yun, parang hindi ka para ma-addict. Kaya talagang nakakapag-aral pa kami mabuti noon, maayos yung pagkakaibigan namin, mga personal talaga, hindi puro cellphone. Tapos yun, sabi ko? Yan, kaya parang sa isip ko sa inyo, talagang pinanganak na kayo ng panahon na may mga cellphone na talaga. Kaya parang, yun nga, hindi nyo na alam kung paano yung pamumuhay dati nung wala pang cellphone. Na mas masaya talaga, mas concentrated, ganun. Mas ng time na yun, mas nakakapagbasa kaming Bible. Kasi hindi mo naman masyado nakaka-attract yung cellphone namin dati. Yan, na pag nahulog, magiging 5, ganun. Kaya that's ang ingay pa ng pindot. Kaya ang sakit ng mo yung dito, yung after mo mag-cellphone.
Kaya yun nga, plus dati alam nyo ba, ay kaya talaga ako ganito na parang hindi talaga ako ma-online. Kasi nung high school ako, parang nasanay talaga ako na hindi ako pala online. Text lang talaga. Kung gusto niyo ako makontak, text talaga yung pinakamabilis. Kasi doon lang ako sanay. Pero dati, parang nagkaroon ako ng time na 1.5 year ako na hindi ako nag-Facebook. Nag-deactivate lang ako noon kasi ang ginawa ko na nagbasa ng study Bible. Tapos yun nga, dahil doon sa pag-deactivate ko ng social media o ng Facebook ko, pati wala rin ako messenger noon. Ano ang nangyari? Parang yun yung naging time ng growth ko. Kaya di ba minsan ngayon talaga pipili ka, magsi-cellphone ba ako o magba-Bible? Parang pag hindi nyo nahawak yung cellphone nyo, parang feeling mo wala kang magawa. Pag feeling mo wala kang cellphone, gagawin ko, parang ganun. Parang ganun yung pinapadama ng cellphone. Pero, di ba dapat nga pag wala kang cellphone, naiisip mo mag-pray o naiisip mo magbasa ng Bible. Pero yan na yung problema ngayon talaga na hindi makalago yung mga tao dahil sa cellphone nila. Kaya yung parang kaya talaga ako, tas dati nun, di ba, nung after 1.5 year na deactivate ako, pinipilit kong mag-online na uli. Pero hirap na hirap ako, kunwari, mag-online ako ng gantong araw. Tapos after 1 week, deactivate na ako uli. Kasi parang ganun pa ulit-ulit ng 1 year. Kasi hindi ko maibalik agad. Ang hirap para sa akin. Kaya parang ganun. Kasi naisip ko talaga, kalaban ng social media yung paglago. Yung pagbabasa ng Bible, pati yung pag-study Bible ko. Hindi talaga ako mag-aaral ng Bible kung panay ako ng cellphone that time. Kaya yun. Kaya talagang kahit hanggang ngayon, sanay talaga ako ng text lang talaga. Yung pinakalagi kong contact. Yan, kaya yun nga na sa atin din, di ba? Dahil nga, yan, hindi nyo naintindihan na yung panahon na wala pang cellphone. Pero kaya kayo nag-struggle sa paglago ngayon dahil sa cellphone nyo. Kaya parang sa atin, sa bawat isa talaga, kailangan natin magkaroon ng disiplina na kung paano natin ma-manage para mag-grow pa rin talaga tayo. Kung di, baka dahil sa cellphone na yun, baka hindi tayo ma-rapture. Kasi ito na talaga yung sinasabi sa panahon na to. Di ba na, paano kung, ayun nga, nag-rapture na ang isip mo ang dumi-dumi dahil ang dami mong nakita sa cellphone mo, di ba? Kaya kailangan talaga natin i-manage itong mabuti. Para yun yung challenge sa generation na to, kung talagang papakinggan yung mabuti yon, na cellphone talaga natin yung naghihinder sa presence ng Panginoon. At saka para hindi natin maintindihan yung Word of God. Ayun, tas yun nga, yun. Tas nung isang araw, nanood din ako ng preaching. Tapos, ang sabi doon, parang sabi, ang entertainment daw, o yung pag-games, panonood ng kung ano-ano, ay magtatanggal ng joy of the Lord mo. Di ba minsan pag oo nga, parang naisip mo, ba't ba ako nood ng nood? Ibig sabihin, ang lungkot mo na. Bakit ba ako na-attract mag-games? Kasi ibig sabihin, ang lungkot mo na. Hindi ka na masaya sa Panginoon. Pero pag tinanggal mo lahat ng mga bagay na yon na parang yung entertainment, kasi ba't mas gusto ma-entertain? Kasi ang lungkot mo na kay Lord. Pero yun nga, para maibalik talaga yung joy natin sa Panginoon, tanggalin mo na uli lahat ng mga bagay na pinagpapalit mo yung Panginoon. Kunwari, kung ang dami mo nang napanood, magbalik ka na sa Panginoon. Ang dami mo ng mga laro, mga pag-aksaya ng oras, di ba? Hindi ko rin alam sa mga youth natin kung anong ginagawa nyo sa time na wala kayong pasok, di ba? Kaya yun nga, yun talaga yung magtatanggal ng joy natin sa Panginoon. Kaya kailangan iayos natin uli yung mga paggamit natin ng mga cellphone. At yun din, isama rin natin sa gabi na to yung kung mga kailangan natin i-repent tungkol sa mga cellphone natin. Ayan, tapos yun nga, kaya di ba kapag ang dami nating pinanood, ang dami nating games, nagiging malungkot na tao na tayo kasi nawala na nga yung source of joy natin. Kaya yun, i-check up natin uli yung mga sarili natin tungkol dyan. Tapos, yun din, sa panahon din ni Noah, meron ditong binabanggit na corrupted na yung mundo. Okay, next. Yan, yung word na corruption, di ba? Corrupted na yung world noong time na yun. Ayan, sabi, we could sum it up perhaps with the phrase universal corruption of thought life. Yung parang na-corrupt na yung mind nila. Yan, everything had been contaminated, images, speech, concepts, all permitted by something impure and unclean. Sa panahon ni Noah, na-damage na yung mga isip ng mga tao. Di ba kagaya niyan, ano bang makakapag-contaminate at makakapag-corrupt ng isip natin? Eh di cellphone natin, yung mga nakikita natin sa screen, images, speech, concept. Kaya yun nga talaga na mas lalong sumama yung mga tao na nagkaroon ng mga cellphone bawat isa. Dumami yung mga rapists, di ba? Dumami yung mga scammer, mga patayan, rape.
Yung mga, ang dumami yung mga weird, yung mga utak, yung parang ano ba itong klase, ba't ganito mag-isip to, ganun kasi, yung kakascroll, nakakasira ng utak kasi yung, kakascroll mo ng kung ano-ano. At yun nga, pati yung, di ba, may mga ano rin tayo nababalitaan, yung gumagawa na rin sila ng mga clone ng, kunwari gumagawa silang sarili nilang aso, gagayahin nila yung real na aso, pero gagamitin lang nila sa laboratory para yung parang sarili nilang sangkap, ganyan-ganyan. Pati tao, yung gumagawa sila ng clone, di makamukha mo, pero yan parang aanuhin. Parang ang daming mga invento ngayon, pati yung AI, di ba? Nakakatakot din kung ano-ano mga nagagawa. Yan, pati patuloy yung pagtaas ng krimen, ang daming nababaliw, ang daming nagkakaroon ng mental illness, di ba? Ang daming mga bigla na lang namamaril, yung mga gunman, pumapatay o nagpapakamatay. Kasi yun yung dulot talaga na ang dami-daming mga nakikita ngayon sa screen. Kaya kung ito ba ay isang sign na Days of Noah na rin? Oo, di ba? Kasi ganyan na rin nadadamage na nakakorap na yung isip ng mga tao. Tapos dito rin sunod, yung sabi dyan, yung the next distinctive feature of the age of Noah was that the earth was filled with violence. Yan, at sa panahon ni Noah, grabe rin yung violence, di ba? There was apparently a sudden upsurge of crimes of violence. Men became so violent in their acts and attitudes that violence as a feature of life was accepted as commonplace. Grabe talaga yung violence nung panahon na yun. At ganun na nga rin ba sa panahon natin? Di ba? Oo rin, di ba? Kasi kitang-kita naman yan sa mga balita na mga shocking na ngayon yung mga abuse, rape, mga killings, mga kidnapping, yung human trafficking at iba-iba pang mga krimen. Di ba? Kaya check din tayo sa bagay na yun. Tapos sunod naman, sabi sa Genesis 6:12, nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Yan syempre, sa palagay ba natin, matutuwa ang Diyos sa ganitong mundo, di ba? Syempre, nalungkot ang Panginoon na grabe na, puro kasamaan na yung nangyari. Kaya gaya ng panahon ni Noah, na nalungkot ang Diyos, kaya gusto niyang gunawin na yung earth, di ba? Ganon din, mauulit lang din yon kapag nag-rapture na, di ba na magra-rapture kasi gusto na gunawin ni Lord yung earth kasi nga ang daming kasamaan dito. Kaya yung rapture, parang yun yung arko, di ba, na magliligtas sa atin para masave tayo sa judgment ng mundo na to na ayaw magsisi. At yung panahon din ni Noah, ayan, corrupt nga yung mundo. Ito yung sinasabi, yung word na corrupt doon talaga, ang pinaka-ibig sabihin siya, yung total corruption of all the relationships we associate with the flesh. Primarily and particularly, the sex life and relationships of that time had become corrupted and unnatural. Yung hindi na natural na babae sa lalaki, di ba? Resulting in sexual degradation and perversion. Na, yung Days of Noah, yung binanggit doon na word na corrupt, ibig sabihin about mga relationship. Kagaya nga, di ba, yung sa imbis na babae at lalaki ang nagkakagustuhan, naging abnormal na yung sinasabing unnatural. Kasi lalaki sa lalaki na yung type ng bawat isa at babae sa babae yung nagkakagustuhan. Tapos alam nyo, nung naisip ko tuloy, nung bata pa ako, nabuhay talaga ako na sa panahon na nakakahiya maging bakla. Kasi dati talaga nakakahiya yun, pati pag lumabas ka na bakla, bubulihin ka ng mga tao, ganun. Kaya, yung panahon talaga namin iba, parang hindi talamak talaga yung ganun. Tapos, parang hindi ka mahihikayat maging bading dati kasi parang kahihiyan siya. Pero ngayon, di ba, parang naisip ko, kailan ba talaga yung biglang dumami talaga yung bakla sa Pilipinas? Nung naging nalagay sa Showtime si Vice Ganda, doon dumami yung nagkaroon ng production ng mga bakla, pati sa mga bata, mga kids. Kasi dati naisip ko, nung bata ba ako na naglalaro-laro kami sa labas, nagte-10-20, nagpipiko, ganyan-ganyan, yung mga nasa labas kami. Lahat ng kalaro ko, wala akong kalarong bakla at tomboy. Di ba kasi yung panahon namin, as in, kung lalaki siya, babae siya, parang ganun. Wala akong maalalang may kalaro akong bading na bata pa lang. Pero ngayon, di ba, kahit saan ka tumingin, ang dami na, di ba, na kahit sa outreach natin, parang magugulat ka, ang dami na talagang ganun. Kaya totoo talaga na ganito na rin, Days of Noah na din talaga yung panahon natin. Buti pa nga si Tito Boy, di ba? Hindi siya nagpapatawag ng tita girl. Di ba? Tito Boy pa rin siya. Kahit hindi siya boy. Yan, tas yun nga. Tas yun, yung... Pero nung lumala na lang talaga yung mga, pagka dumaming bading nung nag-high school ako. Doon ako may classmate na isa, dalawa, pero ganun lang kakonti.
sa may mga tomboy din, pero isa-isa lang din lumilitaw, hindi talaga marami. Pero doon na nagsimula, nung high school ako na dumami na yung mga ganun. Yan. Pero ang mga lalaki, ay mga bakla dati nung high school ako, bawal silang lumantad. As in, kailangan bag mo, sapatos mo, lahat talaga, pati gupit, kailangan pang lalaki lahat. Pwede silang, ganyan, pwede silang gumanon-ganon, pero bawal, maglantad sa school. Kasi papagalitan talaga. Kailangan lahat talaga mukhang pang lalaki pa rin, ganun. Tsaka yung mga babae, di nakapalda, lahat talaga. Pero yun nga, sa iba na talaga ngayon, kasi dati mataas pa yung moral. Hindi nyo yun maintindihan kasi, mga bata pa kayo nung panahon, o kaya hindi pa kayo pinapanganak. Pero dati, ganun talaga yung, sa amin. Talagang, bully talaga yung mga ganun dati. Tapos, dati rin, nakakapaglakad ako ng kinder ako, tsaka grade 1, dun ng 5 a.m. Madaling araw. Kasi papasok sa school, pero walang killer. Yung makakarating ka sa school nang hindi ka na-rape, walang pumatay, ganun. Kasi ganun ka, dati, kaayos dito sa paligid na magkakakilala, madaming matitinong tao, na pag naglalakad ka, isasakay ka pa ng tricycle na, ng libre, ganun. Pero ngayon, nakakatakot na yun, nakaliit-liit na bata, naglalakad ng madaling araw. Yan, pero yun nga, days of Noah at Lot na talaga kasi, grabe na yung sexual perversion at napaka-available na ng sex service kahit saan, di ba? Kaya dyan din, nasabi mong check to. At sabi nga dito, ito yung 4 distinctive aspects of the days of Noah. Yan, una, yung culture ay may intense pressure and penetration from the occult realm. Yung, dami nga, masamang spirito, mga witchcraft activity. Tapos pangalawa, it had universal corruption of thought. Yung mga isip nila, sobrang nadadamage na. Pangatlo, it had rampant violence, yung mga violence with crimes of violence increasingly, dramatically. Grabe na yung mga violente na yung mga ginagawa. Number 4, it had widespread sexual corruption and perversion. Grabe rin yung mga sexual activity at mga sexual immorality. Tapos, dito naman tayo sa panahon ni Lot, na halos kapareho rin ng days of Noah. Yan, di ba mababasa natin yung kay Lot sa, ayan, ito pala yung sinabi sa verse. Sabi sa sunod, gayon din ang nangyari sa araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Yan, di ba dito natin mababasa yung kwento ni Lot sa Sodom, yung sa Genesis 19, 1-13. Yan, tapos ito nga, balikan lang natin ng maikli yung kwento. Yan, napakasama ng lugar na to, yung Sodom talaga tsaka Gomorrah. Kasi marami rin silang mga sinasambang Diyos-Diyosan. At naalala nyo yung sinabi ko na ayon sa pag-aaral, yung Sodom talaga, merong mga kama o kaya parang mga higaan kahit saan. Ibig sabihin, pwedeng mag-sex kahit sa ang paligid ng buong lugar. Ganon ka grabe yung kasalanan dun. Tapos, di ba sabi sa kwento, may dalawang anghel, pero syempre, itsurang tao sila nagpakita kasi, yung dalawang anghel. At, ayan, pupuksain na yung Sodom at Gomorrah. At inimbitan sila ni Lot, di ba yung dalawang lalaki na to, na magstay sa bahay niya bilang bisita. Tapos, nung nalaman ng mga tao sa paligid, na may dalawang taong dumating sa bahay ni Lot, talagang pinaligiran nila, pinalibutan nila yung bahay ni Lot. Para sabi nila, ilabas mo yung dalawang lalaki niyan. Gusto namin sila makasex. Ganon yung term talaga, di ba, sa Bible. Na, ibig sabihin, alam nyo ba, ang sinabi doon na term, mga men, lalaki sa buong Sodom. Ibig sabihin, mga bading tong mga pumaligid sa bahay ni Lot. Lahat to mga bading. Kasi, di ba sinasabi na nga ni Lot, wag nyo nang pakialaman yung bisita ko. Yung dalawang anak ko na lang virgin pa yon. Dalawang dalaga kong anak. Sa isip nila, bading nga kami eh. Kaya parang, parang galit na galit lalo yung mga bading. Parang sa isip nila, bading nga kami, lalaki gusto namin, di ba? Kaya parang yon mas lalong nagalit na, sabi, ikaw pa, ganyan-ganyan. Kaya, pinuwersa na nga nila si Lot. Pero niligtas ng dalawang anghel si Lot, hinila sa pinto, di ba? Kasi, grabe na yung gagawin sa kanya. Isipin nyo kung gaano kasama tong syudad na kahit virgin na anak niyang dalawang babae, ibibigay lang ng gano'n. Sabi, rapin niyo yan kung ano gusto niyo. Basta, yung mga bisita ko, wag. Parang hindi mo maintindihan anong klaseng utak meron tong lugar na to, di ba? Parang gano'n ka-corrupt. Yung sinasabing corrupted na,
ang damage na ng utak, ganun. Kaya nakikita nyo na sobrang corrupted ng kasalanan. Na parang sa kanya, igang rape nyo pa yung mga anak ko, okay lang. Pero yung mga bisita, wag, ganun. Parang ganun. Eh, yun nga talaga yung gusto ng mga lalaki doon, di ba? Tapos, ayun nga, mapilit yung mga tao, di ba? Pero, yun, binulag na lang sila ng mga anghel. Tapos after nun, sinabi na nga ng mga anghel na gugunawin nila yung gugunawin na ng Panginoon yung Sodom. Kaya tinakas na sila ng dalawang anghel. At sinabi sa kanila na huwag silang lilingon. Ayan, kaso lumingon ang asawa ni Lot. Kaya naging haliging asin. Di ba? Kaya yun nga, kapag bumalik talaga tayo sa kasalanan, mapapahamak talaga tayo. Kaya ang dahil nga, na yung asawa ni Lot, naging asin, ang kasama na lang niya yung dalawang anak na babae. Pero di ba, after ng story, anong nakita nyo sa story nangyari? Di ba ang lala rin? May kasalanan din sila ng incest kasi yung dalawang anak na babae, ni-rape naman nila si Lot. Di ba parang kasi baka hindi na tayo magkaanak. Dilasing nila, ni-rape nila tatay nila. Tig-isa silang gabi. Kaya parang i-imagine niyo kung gaano kasama talaga yung lungsod na ganun klaseng pag-iisip. Meron sila. Kaya naman, di ka na magtataka ba't winasak ng Diyos yung lungsod, di ba? Nawasak ang lungsod dahil umulan nga ng apoy. Parang grabe talaga yung pamumuhay doon. Kaya sabi nga dito, yung word na sodomy, yan, the name of that city ay Sodom, in the English language, was applied to a particular form of sexual perversion called sodomy. Pag sinabing sodomy, parang tukol to sa kabaklaan, ganon, o now misnamed as being gay, yan, probably the most common word used today is homosexuality. Na pag sinabi mong sodomy, homosexuality siya. Tapos, ayun nga, na dun sa ibig sabihin niyan, men desiring sexual relationships with other men. Lalaki sa lalaki yung gusto nila. Ayan, tapos mapapansin nyo pa dyan, yung sabi in addition, yun yung, it embrace both young and old. Binanggit dun na all the men, sa Genesis 19, all the men from the city, both young and old. Ibig sabihin, batang lalaki man o matatandang lalaki, lahat gusto lalaki din. Di ba? Kaya ibig sabihin daw, ang kabuuan daw na male population nila ay puro homosexual na. 'Di ba? Ganun nakatindi yung buong lugar. Tapos ayan nga, i-sum up din natin yung na to, 4 distinctive aspects from the society. Una, this was a culture of civilization given over to this unnatural sexual relationship primarily among the men. Yan, 'di ba, na makita nyo na sobra na talagang yung mga lalaki doon. Number 2, its perversion was brazen, aggressive, and violent. Grabe, nanggigiba na sila ng pinto, talagang nangaharas na. Tapos, 3, it embraced both the young and the old. Bata man o matanda, lahat na corrupted na. Lahat na ginagawa yung ganong kasalanan. And number 4, it ignored all accepted standards of behavior. Parang hindi na normal, yung alam niyo yung normal na pangmatinong tao, matinong batas. Hindi yun normal sa kanila, sa lugar na yun. Tapos, sabi nga rin sa Ezekiel 16:49, ito talaga yung pinakakasalanan ng Sodom. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas, yung pride. Pride talaga yung pinaka-number 1 na kasalanan ng Sodom. At ang amazing doon, di ba, yung pride, ginagamit di ba to ng LGBT, na tawag nila sa kanila, Pride Month, ganon. Ibig sabihin parang pride, nagmamalaki kami, na proud kami, parang ganon. Pero makikita nyo, di ba, sobrang biblical. Paano nangyari na sinabi talaga ng Bible yun? Kasi biblical tong talaga, sinabi. Na yun talaga yung number 1 na kasalanan, pride. Tapos, ayun nga rin, sa sunod, yung there is one final aspect of the last days that Jesus points to, and it was present in the societies of both Noah and Lot. Ito, sa parehong panahon ni Noah at Lot naman, nabanggit pareho tong mga activities na to. Yung sa Luke 27-28, yung sabi dyan, they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, likewise. As it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Kaya sabi dyan, merong 8 specific activities na nabanggit. Paki-next yan. Ayan, sinabi yung eating, drinking, marrying, giving in marriage, buying, selling, building, and planting. Ayan ba ay sobrang malapit na rin sa atin? Ayan, diba, yung wala naman masama, di ba, sa mga activities na to? Masama ba yan? Yung kumain, uminom, ikasal, hindi naman masama yung mga yan, di ba? Wala naman masama sa mga activities na to. Kaso, ang problema, naging consume na yung mga tao ng mga bagay na to na hindi na nila nalaman na delikado na pala yung panahon na yun.
Yung kumbaga, parang dahil masyado na silang naging focus doon, hindi na nila nalaman na malapit na pala yung rapture. Hindi nila alam na may arko palang ginawa, hindi na nila alam na may parating palang baha kasi busy sila masyado doon. Yan, at kung isa-summarize daw yung problema na to, maiaano mo daw sa one word, yung materialism daw. Yan, na they were so immense in the material, they no longer had any understanding or alertness for the spiritual and eternal. Nakita ko rin yun sa discipleship niya nung isang time na yung materialism ay nagpapatay din ng fire natin kay Lord, di ba? Yan, kaya parang ayun din na dahil sa materialism, nawawala yung fire, hindi sila naging alerto spiritually. At parang nawala yung spiritual alertness nila at nalimutan nila yung mga eternal things. Ang pinalitan nila yung mga bagay na lang sa mundo. Yan, di ba, sa pag-inom, ayan, yung mga, hindi naman masama uminom, di ba? Pero, kung na-addict ka na sa kakainom ng iba't ibang inumin, na nakakaubos na ng budget, baka sobra na yon, di ba? Lalo na kapag wala na tayong pang-offering sa church kasi ininom mo na ng ininom, di ba? Parang ang dami mo nang hinigop, wala ka nang ma-offering. Pati yung bumibili tayo para may maipost tayo sa My Day natin, baka iba na yon. Hindi mo talaga purpose uminom, kundi ang purpose mo may iyabang ka na. Ganon. Kaya doon lang nagiging iba yon. Pero, di ba, umiinom tayo dahil nauuhaw tayo, dahil masaya tayo, at may pambili tayo. Hindi para iyabang o para magkautang tayo. Ayan, pero hindi alak yung ibig sabihin natin dito at yung paglalasing. Kasi kasalanan talaga yung paglalasing. Pero hindi natin maitatanggi na sa panahon ngayon, napakadami na talaga nagiinuman sa mundo, di ba? Kaya days of Noah and Lot talaga. Sunod naman, yung sa pagkain naman. Di ba, hindi naman masama kumain. Basta wag lang overeating. Hindi masama kumain, basta lang, kaya mo pa rin mag-fasting, hindi yung, pag hindi ka lang nag-agahan ng bugbog ka na dahil hindi mo kayang magutom ka. Iba na yung ganon. Na kailangan, kaya mo pa rin mag-fasting. Hindi yung feeling mo mamamatay ka na, 1 meal lang hindi mo nakain. Ayan, at saka hindi rin masama kumain, basta hindi mo ninakaw yung pambili ng pagkain mo. Hindi rin nauubos yung pera mo, kakakain, ganun. O kaya, panay utang, kakakabili ng pagkain. Iba naman yung ganun. Pero alam din natin, di ba, na sobrang dami na ng pagkain ngayon, mga business na naglalabasan, di ba? Sign na din kasi talaga yan ng end times. Pero tayo, kumakain tayo dahil gutom tayo, dahil masaya tayo, tsaka may pambili tayo. Di ba? Hindi para may maipost tayo na nakakain ka ng gantong kamahal, ganun. Yan. Tapos sunod naman, yung mga kinakasal, mga nagpapakasal. Di ba sa panahon talaga ngayon, marami ng mga gusto ikasal kasi grabe yung promotion. Promotion ng mga videos, yung mga prenup, yung mga same day edit, di ba? Parang, wow, ang magical naman, gusto ko rin ikasal. Parang ganun, parang nanghihikayat yung mga ganun dahil nga sa social media na rin. Ang daming mga gusto magpakasal dahil akala nila magical. At mas madali din talaga magpakasal ngayon dahil bakit may mga online dating na, may mga dating apps. Sa Christian nga rin baka kung gusto nyo, kung desperado na kayo. Merong Christian din na dating app, mga kapwa Kristiyano din. Pero hindi mo rin masasabi dahil, syempre, minsan Kristiyano lang sa pangalan, gano'n. Yan, pero yun nga, dahil sa mga dating apps din na to, ang dami rin kinakasal, di ba? Ang dami rin nahihikayat na, mas lalo yan, dumadami yung bilang ng kinakasal. Kaya totoong end times na ba? Days of Noah and Lot ba? Oo. Kasi, ang dami ng kinakasal, ang dami pa rin gusto ikasal. Yan, tapos, yun din yung mga pagbili naman, di ba? Dati, kailangan mo pa mag-DV para sure ka na lahat ng bibilin mo, makikita mo. Kasi kailangan mo maraming store, dami mong bibilin. Pero ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng DV dahil meron ng Shopee, di ba? Meron ng Lazada, at iba't iba pang mga online shop. Na parang dati, pagod na pagod ka sa DV, asan yung ganito? Doon sa kabilang building, nandun yung isang item, ganyan-ganyan. Pero ngayon, super dali bumili ng items. Di ba? Tsaka ngayon, sa buong buhay ko lang din, ngayon ko lang din naranasan yung mas madali makabili. Kasi dati talaga, bababa ka ng bayan, pupunta ka ng mall para makabili ng ganito. Pero ngayon, super dali. Ngayon lang sa buong buhay ko yung mula nung dumating yung Shopee, ang dali talaga makabili. Kaya diba, ito rin yung reason bakit nagiging materialistic na yung culture natin. Dahil ang dami nating nakikita na wala tayo. Kaya naisip mo, wala akong ganito. Meron palang ganito. Diba? Kaya bibilin mo, ganun. Kaya, yung nagiging materialistic na nga yung culture natin at gusto nating makabili nun para magkaroon nun.
Tas yung mga selling din, 'di ba? Yan. Alam niyo naman yung mga online selling, sikat na sikat ngayon, 'di ba? Oh, ano, check out na diyan. 'Di ba? Parang laging ganyan yung mga yung mga ginagawa. Kahit 'di ba marami sa inyong mga nagtatrabaho sa mga broker. 'Di ba, panay kayo real estate, mga pagbebenta ng gantong apartment, gantong mga mansion, ganyan-ganyan. Pagbebenta ng kung ano-ano, 'di ba? Talagang puro ngayon, puro selling talaga, buy and sell. Yung sa dati rin ang hirap makapag-swap ng cellphone. Nung panahon namin, pupunta ka pang Star Mall. Ka dun sa mga Bombay dun na mga para ka, ganyan-ganyan. Pwede is paswap dito sa ganyan. Ang hirap. Pero ngayon, punta ka lang marketplace, ang dami mong makakapaswap ng mga cellphone. Ang dali magbenta, di ba, ng mga kung ano-anong gamit. Kaya sobra talagang, masasabi mo ba na days of Noah and Lot to? Oo, di ba? Kasi, ang dali na ng buy and sell. Tsaka kapag delivery lang, pwede na ilalabmove, di ba? Para madali kayong mag-transaction. Sobrang dali na mga bentahan. Na dati pupunta ka pang shop, makakabili ka ng gano'n. Ang dali ngayon makahanap ng buyer, di ba? Tapos, ito rin yung mga kahit sa building and planting. Di ba ngayon, pansin nyo, dati wala tong condo na to, pero meron na ngayon. Dati wala tong resort na to. Biglang umusbong yung ganyan. Ang dami ngayon nagbi-build ng mga apartment, hotel, mga condo, yan. Mga resort, mga staycation, pasyalan, mga iba't iba na mga building na mga tinatayo ngayon, di ba? Kasi nga, panahon na tayo ng marami nang nagbi-build. Kasi days of Noah and Lot na to. Lahat, nagsisearch ngayon ng mga bakasyonan, nagtatayo ng negosyo, nagbebenta, nagpapaupa, nagpaparenta. Diba? Kaya, anong sa palagay nyo, tama ba yung Bible o tsamba lang? Diba? Lahat ito, sinabi na mangyayari ito sa dulo. At bago bumalik ang Panginoon, yan, marami pang bubuuin ng mga tao. Pakinext. Yan, marami pang mga project, marami pa silang planting na gagawin, mga gustong buuin na kahit mga weird na mga bagay. Si Elon Musk ba yun? Daming pangarap nung gawin, di ba? Daming weird na iniisip. Pero yun nga, parang mga nag-iisip sila na parang hindi magra-rapture, parang hindi mag-end of the world. Pero yun, ganyan na kasi yung panahon natin ngayon, ang dami ng umuusbong na iniisip ng tao. At yun nga, pati na rin yung sabi, the final feature of the days of Noah and Lot, then was materialism. Ang pinaka daw talaga, malalaman mong yan, days of Noah and Lot tayo, pag panahon na ng materialism. Kaya parang naisip ko, kailangan talaga mag-ingat ang mga Kristiyano na hindi rin tayo mag-ingat. Kasi sa mundo, alam natin materialistic ang mundo. Si Hart pa lang, di ba? Sila Vicky Bello, inaano nila yung mga bag, yung mga artista, mga nasa Hollywood. Yung mga kailangan Chanel? Ayan, kailangan mga bag nila. Ano ba yun? Parang, pero buti na lang ako, hindi ako mahilig sa bag na mga ganun-ganun. Parang basta may kayang ilagay yung gamit ko, okay na yun. Kahit magkano lang yun. Parang hindi ako parang buti na lang hindi ako mahilig sa mga sapatos. Kung masira na yung sapatos ko, edi bimili. Pero ayoko yung ang dami-dami na hindi ko naman magagamit. Yung kung ano lang yung kailangan ngayon, pati sa damit, di ba? Kung okay pa naman to, edi yun muna. Pagka feeling ko, ang tagal ko nang walang bago, edi bumili ka, ganun. Parang ganyan lang. Pero grabe talaga yung pinapakita ng mundo natin sa materialism, di ba? Pero sabi, it is by no means excluded from the church. At sa church din, for example, may mga artista din akong kilala na Christian sila, pero super materialistic talaga. Pag tinignan mo yung mga IG, pag in-stock mo yung mga artistang Kristiyano, ewan ko lang kung anong nila kay Lord dyan. Kahit nga si Jinky Pacquiao, di ba? Christian siya. Pero, yung damit niya, $1,000,000. T-shirt lang. T-shirt $1,000,000. Bawat buton is $1,000,000. 1,000,000 bawat buton. Ayan. Kaya yung parang mga gano'n na pananagutan na lang ni Lord sa bawat isa. Yung bawat isang ginagawa. Diba? Yung mga paano natin, yung mga bagay. Pero yun nga, yung dito sa mundo natin, diba? Ganun talaga yung materialism yung pinaka ina-expose. Pero kahit sa mga Kristiyano, kailangan din natin mag-ingat. Kapag pinagpala tayo ni Lord kung paano natin gagamitin talaga. Kung for the glory of God pa rin ba o para pag-enjoy ng sarili. Kasi di ba marami ng mga Kristiyano ngayon na may sariling airplane, may sariling elevator. Wala, nahirapan kasi ako umakyat kaya may elevator ba na. Ganun parang, alam mo yun, kailangan yung mga natin, parang gusto lang nila mga olekta na mga sasakyan, na mga
yung mga Ferrari pa, gano'n, yung mga hindi normal na mga kotse. Parang dapat talaga, parang iano natin na kapag pinagpala tayo, hindi yung parang makikita tayo na parang naging materialistic na, kundi kailangan, kung ano pa lang din yung kailangan, tsaka for the glory of God. Kaya sabi nga daw, di ba, malaking testing talaga yung prosperity. Kaya kailangan, parang testing ang poverty, testing din, mas malaking testing ang prosperity. Kasi doon malalaman kung kaya mo i-handle, kung kaya ba ng puso mo, o ilalayo ka ng pera na yun sa Panginoon. Kaya yun, kaya isa rin yan sa dapat natin i-check. Gano'ng karami na yung na-check out nyo sa Shopee, gano'n karami yung gastos natin sa ganito't ganyan. I-check natin kung paano na tayo nag-ano. Yun nga, kasi nga, ang sinasabi dito, pwedeng hindi ka ma-rapture kapag materialistic ka. Kasi yung love mo nawala na sa Panginoon, napunta na sa mga worldly things. Kaya i-check natin yung mga bagay na to, yung mga sinasabing ginagawa in the end times, na baka hindi ka ma-rapture dahil nakisabay ka na pala sa flow ng mundo. Pero sinabi na to ng Bible sa atin bago pa mag-rapture. Kasi yung sinasabi niya, di ba, na there are many professing Christians who in their hearts are just as materialistic as unbelievers. Na parang ikaw ba yung parang, wow, ang astig, ang angas naman ng ano na to, shoes na to. I-share mo pa sa FB. Pag in-scroll yung FB mo, panay shoes, ay, Adidas, ganyan, ano to, Nike, ganyan. Parang, ang angas ng t-shirt na to, ganyan. Parang, pero never nag-share ng word of God, pero panay sapatos, sinishare, di ba? Angas ng gantong Chanel na mga bag, ganyan. Parang mga ganon. Kaya makacheck talaga natin dyan kung love ba natin yung mundo o kung nasa Panginoon pa rin talaga yung puso natin. Kaya yun nga, pero ngayon, ganyan-ganyan pala kayo. Pero pag nagkapera kayo, diyan kayo matetest kung paano kayo gumasta. Diba? Kaya ayun nga, timbangin pa rin natin yung mga needs, tsaka mga wants. Pati yung basta parang, oo nga, dapat talaga, yun, yung parang ibalik na, wag natin hayaan na ma-sway ng hilig ng mundo ngayon. Yan, check natin yung mga sarili natin. At yung sabi pa dyan, yung maybe they are little less demonstrative about it. Maybe it is not as apparent in their lifestyles, but they are absorbed with materialism. Parang wala lang kayong pera ngayon, pero ang dami niyong pinapangarap mabili. Di ba? Pwedeng gano'n, kapag nagka-work na ako, bibili ako ganyan. Parang nalalaman kung gaano kayo nagde-deserve. Parang hindi ka matahimik, kailangan magkaganto talaga ako, kailangan magkaroon ako ng ganyan. Yun. Tapos yun nga, sunod din yung sabi, Jesus warned us that if we are sucked into the pit of materialism, we will not be ready when He comes. Yun. Kaya, pag tayo, naging materialistic na tayo, masyado tayong, parang kasama na rin kasi ito sa yung mga nagmamahal sa mundo, yung nagmamahal sa mga kumikinang at kumikislap sa mundo, hindi tayo magiging ready pag nag-rapture. Kasi, nawala na yung love natin sa Panginoon. We will be in the same category as the people of Noah's and Lot's days. Pero yun nga, di ba? Kaya yan, yung positive naman na side, ano ang positive side sa days of Noah? Yung warning for survival. Sabi dito, there is a good side to the days of Noah. For Genesis 6:9 says, Noah walked with God. Na parang kahit sobrang sama ng mundo nung panahon na nabubuhay si Noah, merong isang tao na piniling sumunod sa Panginoon. Pinili niya na mabuhay ng matuwid, di ba? Masunurin sa harap ng Panginoon. Kahit nandun siya sa pinakamasamang generation. Kaya, kung sa Bible pala, may nabuhay sa sobrang sama ng generation na naging tapat kay Lord, possible ba na tayo din? Ma-rapture tayo. Diba? Kung magiging tapat tayo sa Panginoon. Kaya diba kung si Noah, kinaya niya yun, ang sama-sama nung panahon niya. Tayo rin, kung susundin natin yung model na to, yan model kasi yung ginawa ni Noah na to, na pagsunod, na kung gagawin din natin to, yan, mararapture din tayo. Yan, at si Noah, ito sabi dyan, there was one man out of all those people who had an intimate, personal relationship with God. Na si Noah, di ba kahit ang sama ng generation niya, pero malalim ang relasyon niya sa Diyos. Kinakausap siya ng Diyos. Di ba kaya kahit tayo ngayon parang feeling mo, hindi na uso yung pagiging Kristiyano, hindi na uso yung mga Bible, ganyan-ganyan. Pero kung tayo, talagang tapat tayo sa Panginoon, kinakausap niya tayo. Sinasabi niya na maghanda ka. Marami nang tumatalikod ngayon, pero ikaw, magpakatatag ka sa akin. Di ba? Maririnig mo, kung anak ka talaga ng Diyos,
maririnig mo sinasabi sa'yo ni Lord na mag-ready ka at huwag ka magpabaya. Tapos ito pa yung sabi dyan, yung God could speak to him and tell him how he viewed the situation and the judgment he was going to bring. Ganon sila ka-close ni Lord na sinasabi ng Diyos sa kanya na may plano ako. Gugunawin ko na yung mundo at sobrang sama ng mundo na to, kaya ikaw, nakita kong matuwid ka, kaya ililigtas kita. Gumawa ka ng arko para maligtas ka. Di ba? Kaya parang ganon din na, na sa atin, di ba? Na model talaga ito, yung for us believers, Noah sets a pattern to follow. Noah and his family were the only survivors. Yan na, kaya model yung pagsunod ni Noah kasi, yun diba, na kahit nabubuhay tayo sa gantong panahon, kaya natin na makasurvive. Kung lagi tayong tatawag sa Panginoon, hindi ka magda-doubt, laging pananatiliin mo yung faith mo. Kaya diba parang kay Noah, anong kailangan para mag-survive? Yung kailangan maka-Diyos, matuwid, patient, di ba? Ang tagal niya nag-antay. Prayerful, lagi niya kinakausap ang Diyos. Busy at masipag sa gawaing pinapagawa sa kanya. Kahit nagtuturo siya, di ba? Nagpipreach siya sa mga tao, pero tuloy siya sa paggawa ng arko. At nag-share siya, lalong-lalo na sa pamilya niya. Di ba? Kaya yun yung sabi nga doon, it seems clear to me that only those people who live like Noah and his family will survive today. Kaya kung hindi natin gagayahin si Noah, baka hindi tayo makasurvive. Di ba? Pero makakasurvive tayo kung gagamitin natin itong pattern ng pagsunod niyan na Noah found grace in the sight of the Lord kasi patuloy pa rin siya, di ba? Naging tapat. Nagtitiwala na kahit hindi pa nga umuulan, pero naniwala siyang mangyayari yun. Gaya sa sinabi sa Hebrews 11:7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Hindi pa naman umuulan, hindi pa nga nangyayari yung flood, ganun. Pero naniwala siya. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Diba? Kaya sa atin, hindi pa nga nangyayari yung rapture, diba? Pero naniniwala tayo mangyayari yun. Kaya kailangan mag-hold on tayo sa faith natin parang kagaya kay Noah. Kung gusto natin na makasurvive, kagaya niya. At sabi rin dito, here is the future I want to point out. Noah was not left in ignorance of what was coming. Hindi siya ignorante na ano mangyayari sa mundo, kundi alam niya. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya. Dahil may faith siya at hindi siya ignorante, sa nangyayari hindi rin siya nangangapa, lagi niya kinakausap ang Diyos, alam niya yung mga gagawin niya bago magunaw ang mundo. Di ba ganun din sa atin? Sabi nga God warned Noah in advance and showed him a way through. At di ba alam din natin ngayong malapit na dumating ang Panginoon, merong pinapagawa si Lord sa bawat isa sa atin. Kagaya si Noah, nalaman niya na dapat pala gumawa akong arko. Ikaw kaya, anong pinapagawa ni Lord sa'yo? Kailangan matuklasan mo yon. Lord, kung parating ka na, anong assignment ko? Anong pinapagawa mo sa akin ngayon? Kaya through prayer, habang nagpe-pray tayo, ipapaalam sa'yo ng Panginoon anong gagawin mo. Di ba? Para hindi ka nangangapa, ano ba mangyayari? Paano kung mag-rapture na ngayon, handa na ba ako? Di ba? Pero si Noah, handa siya kasi sinabihan siya ng Panginoon ang gagawin niya. Kaya same sa panahon niya, kung nangusap si Lord sa kanya, mangungusap din si Lord sa atin. Kung ano pinapagawa niya sa atin, kailangan tuklasin natin yun. Tapos sabi dito, just as the negative elements, may mga negative, di ba, sa kwento na to. Pero meron din positive doon. Di ba? Yung, in the midst of it all, I believe God will still warn His faithful servants and show them a way of survival. Di ba? Kaya, kahit na sobrang sama ng mundo natin ngayon, pero naniniwala tayo dahil tayo, mga anak tayo ng Diyos at naniniwala pa rin tayo sa Kanya. Di ba? Tutulungan tayo ni Lord na maka-escape sa mundo na to. Yung makasama ka talaga sa rapture. Kaya, i-guide ka ni Lord kapag nagpapasaway ka, magbibigay siya ng mga message sa'yo na mag-ayos ka na para makasama ka, di ba? May mga papagawa si Lord sa'yo ng mga bagay kasi yun nga gusto niyang maging ready ka pag nag-rapture. Kaya sabi nga dito, ayan na, Jesus promised this to His disciples in the person of the Holy Spirit. Yan. Na salamat sa Panginoon may Holy Spirit, di ba? John 16:13, yung however, when He, the Spirit of truth, ay yung Tagalog na lang pala, sa Tagalog. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating.
Kaya kailangan talaga sa panahon na to, umasa tayo sa Holy Spirit. Dapat lagi tayo mag-discern na, Lord, puspusin niyo po ako ng Banal na Espiritu. Dapat lagi rin tayo nagtatangs talaga ngayong panahon na to. Kasi ang hirap sa mga lagi pa lang nating ginagamit, cellphone. Ang daming temptation everyday na pwede ka ilayo sa Panginoon. Kailangan natin ng kapuspusan na Banal na Espiritu para tulungan tayong maging maka-Diyos. Di ba? Kaya, thank you Lord dahil nandyan yung presence niya. Hindi niya tayo iiwan. At siya rin yung magpapalakas sa atin. Di ba? At yung Holy Spirit din yung magtuturo sa atin anong gagawin natin sa panahon na to. Kaya kailangan masipag tayo ngayon makipag-usap kay Lord. At yun nga rin, di ba, na time na to para dumepende tayo sa Holy Spirit, hindi sa sarili natin, yung it's not by might nor by power, but by the Spirit. Kasi Holy Spirit lang tutulong sa atin na makayanan natin to hanggang dulo. Kaya sabi dyan, di ba, He will tell us what is yet to come. Not necessarily all that is to come, but all we need to know for survival and for fulfilling God's purpose. Di ba? Na para talaga makasurvive tayo at magawa natin yung pinapagawa niya sa atin. The Holy Spirit will reveal this to us supernaturally, just as He did to Noah. Di ba? Kaya, naniniwala ba kayo dyan na pwedeng ngayong gabi magkaroon kayo ng encounter sa Panginoon, marinig nyo yung boses ng Holy Spirit, na Lord, ano pong pinapagawa mo sa akin? Ngayong binibigyan nyo pa kami ng time, di ba, habang di ka pa dumarating. At yun naman, yung sa Lot naman, di ba, nakita natin dito yung presence ng mga angels para protektahan sila at iligtas. Kaya tayo rin, di ba, yung sinabi rin dyan na tayo rin pwede tayong humiling sa Panginoon na utusan yung mga angels natin kasi para ingatan at bantayan tayo. Kasi di ba may mga tinatawag na ministering angels. Kaya talaga nandyan yung mga angels para maging taga-tulong sa atin, taga-suporta pag kailangan natin. Kaya yan din, sa mga panahon din na to, magsipag din tayo na utusan yung mga angel natin para tulungan din tayo. Yan. At yan, kasi sinabi rin yan, di ba, sa Hebrews 1:14. Kaya sabi nga, di ba, na kahit na, ang daming masama sa mundo nito, pero may hope tayo, di ba, and encouragement. Na alam natin, sabi dito, paki-next. Yan, we must look at the positive side. We need to see that there is never a situation for which God does not have an answer prepared in advance. Lahat ng mga mangyayari na to, hinanda na tayo ni Lord. Kaya, wag tayo mangamba sa buhay natin, kundi lagi tayo magtiwala sa Diyos kasi binigay na niya lahat ng kailangan natin para makasurvive. Prayer pa lang, Word of God, yung mga fellowships, di ba, at yung presence ng Holy Spirit lalong-lalo, di ba, sa mga buhay natin. Kaya, ayun na. Ayan, pati ng mga banal na anghel pa, di ba, blood pa ni Jesus. Kaya yun, sa ending, sa conclusion, ano ang mga dapat nating gawin? Ayon sa mga sinabi dito, napaki-next. Ayan. Una, magrepent tayo kung may mga kasalanan tayong nagagawa na pwedeng magpaiwan sa atin sa rapture. Di ba? Yung mga sinabing kanina, mga listahan na ganito na talaga sa end times. Ano-ano dun yung mga bagay na kailangan nating ayusin para hindi yun yung maging reason para maiwan tayo. Pangalawa, yung gaya ni Noah, pinapagawa sa kanya ni Lord yung ark, di ba? Sa iyo naman, ano ang end time assignment mo? Kailangan di ba? Na kailangan mo siyang magawa para hindi ka mahiya kay Lord pag nakita mo na siya ng mukaan. Nagawin na natin yon, may mga ministry ba o mga pag-share lalo sa pamilya. Alamin natin yung end time mission o assignment natin. At pangatlo, lagi tayong magpapuspos sa banal na Espiritu. Palagi tayong mag-pray in tongues nang sa ganun, makayanan nating mabuhay na maka-Diyos. Dahil hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan talaga natin maging on fire. At number 4, yung ipag-pray din natin at isugo yung mga banal na anghel para ingatan at tulungan tayo. Kasi nandyan din sila. Para, nag-aantay lang sila ng command natin. Di ba? At binigay yan lahat ni Lord available sa atin. Kaya, kaya ngayong gabi na to, ialamin natin ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Pati, kung may mga sinasabi siyang dapat iayos natin, iayos na natin yun habang may panahon pa.